Sinagot na po at niliwanag ng Malacanang na kung ano man ang magiging komposisyon ngayon ng Senado. Meron bang lehitimong oposisyon o yung mga bagong halal na ang ipinaglalaban ay isang partido, isang pamilya lang? Ang sinasabi ngayon ng Malacanang, nakahanda sila rito. Basta ang importante, maglingkod sa bayan ang mga elected official. Ito man ay kung saan partido, saan man ang galing. Dahil taong bayan ang nangangailangan ng higit na kalinga at suporta. Ilang po Niya. Unang-una pa kasi sinabi natin lehitimong oppositionist, ang ipinaglalaban nila ay ang bansa, ang interes ng taong bayan, hindi ang personal na interes. Obstructionist, walang gagawin, kundi manira, walang makikitang maganda sa ginagawa ng gobyerno, at ang sariling interes lamang ang gustong palagawin. But isn't that a thin line, itong distinction po na ito? Hindi ko masasabing thin line lang yon. Makikita ang diferensya. Dahil kung ay paglalaban lamang nila ay yung kanilang sarili, hindi para sa taong bayan, obstructionist sila. At nung sinabi ho ninyong lalabanan, how exactly are you going to do that? Kung gagawa man sila ng fake news, kung ano-ano mang mga balita o ano-ano mang mga statement na maaari makasira sa gobyerno ng walang basihan, ito po ay ating tutugunan kagad. Thank you. Next question, Betty. Ayan, You need. So, maliwanag po yung sagot ni Communication Undersecretary Claire Castro, Malacanang Press Officer, tungkol nga dito sa development after ng eleksyon na merong 5 mga senador galing sa kampo ni Duterte at mayroong 2 galing sa Piklawan, Dilawan. Okay? So, at 5 rin po yung nanalo sa side naman po ng, o 6, tama ba? O 5 o 6 sa side ng gobyerno. So, kaya aabangan natin ito. Kasi after ng lahat ng ito, ang taong bayan pa rin po ang mahalagang paglingkuran nila. Ngayon, kung mananatili po ang fake news, destabilization at kung ano-ano pang mga gagawin nila laban sa ating gobyernong ito, ang taong bayan din po ang maapektuhan. Ang taong bayan din ang mahirapan. Kaya ang palaala ng gobyerno, ng Office of the President, magtrabaho para sa kapakanan ng lahat. Hindi kapakanan lang ng iilan. Pero hindi po magpapabaya ang gobyerno kung sosobra or mali at lalabag sa batas ang mga kritiko ay hindi naman ho yan palalampasin. So, maging warning ito sa kung ano man ang plano ng mga elected senador o kung anumang grupo na mas papalalain ang sitwasyon or paninira, fake news sa ating kasalukuyang administrasyon. So, ayan po. At tama lang yan para sa akin na opinion at pananaw. Tama lang na ganyan ang maging sagot ng Malacanang. Huwag magiging negatibo at hindi naman sila magpapabaya. Ang mahalaga ay idepensa ang gobyerno, idepensa ang Estado sa maaaring magiging kritiko ng mga bagong halal na galing sa kampo ng noong araw pa, 2 taon na nakakalipas, ay palaging naninira at bumabatikos sa administrasyon. Kung sinasabi na parang wala ng control or parang magiging sunod-sunuran lang ang ating gobyerno dahil sa komposisyon ng ating mga bagong senador at congressman, hindi po yan totoo. Mananatili ng Executive Department ay gagawin ang kailang responsibilidad. At huwag nating kalimutan, mananatili pa rin ang co-equal separation of power between Executive Department, Legislator, at ang Judicial. Ang nagpapakalat lang po, katulad na galing naman yata kay Harry Roque yan eh. Yan si Harry Roque, wala na talagang ginawa dito sa ating bayan. Pero, takot na umuwi at hindi harapin ang kanyang mga pananagutan dito sa bansa ng mga nakapile na kaso. Pero kahit nasa labas, patuloy ang paninira. Kaya nga sana umaksyon na yung RTC judge ng Angeles City. Magpalabas na ng warrant of arrest para dun sa qualified human trafficking na kanyang kinakaharap nitong si Harry Roque at nang siya ay mapauwi na dito sa Pilipinas. Kasi pag mayroong warrant of arrest, yan po ay aarestuhin ng Interpol. At hindi kayang pigilan niya ng Netherlands doon sa issue ng pag-apply ng political asylum. Kasi nasa abroad siya, takot siyang humarap sa mga problema rito sa bansa na kanyang kinakaharap at batikos ng batikos. Na mula noon hanggang ngayon,
puro paninira ang ginagawa sa gobyerno kasi hindi siya nagkapwesto sa gobyerno. Pangalawa, siya po ay nasasangkot sa iba't ibang kaso na ipinail ng mga otoridad sa DOJ at ngayon po ay nasa korte na. Ayan po naman talaga ang layunin eh. Yan talaga ang nangyayari. Okay? Any comment, reaksyon sa mga nangyari ito. Ganon pa man sa ibang issue natin, marami palang artistang hindi nanalo. Hindi lang pala si Philip Salvador, Bong Revilla, Willie Revillame, pati si Jimmy Bondo, pati pala si Mocha. Sa bagay, ito si Mocha, medyo talagang iba ang galaw eh. Kita naman yun, naging controversial pa sa Manila yan. Kunsihal na lang nga yung tinatakbo, hindi pa ho nanalo. At yung kanyang controversial na song or campaign jingle ang tinatawag, pinatigil pa kasi hindi maganda ang dating. May pagka masagwan dating. Yung tong about caucus na binabanggit niya. Pero ang lumalabas ngayon, talo na naman. Si Mocha Oson, ng mga Duterte. Grupo ni Banat Bay yan, di ba? Si Banat Bay, yung vlogger na Banat Bay na maraming fake, marami na rin kasong kinakaharap, nakakala mo yung magaling, wala namang galing. At saka si Mocha, yan ang magpartner ng araw pa. Before Duterte, during Duterte, at hanggang ngayon. Pero hindi ho talaga manalo. 2 beses nang tumakbo yan sa party list. Sabi nila maraming followers, laglag. Ngayon, konsihal na lang sa Maynila, laglag pa rin. Dati binanatan si Isko Moreno, nagsama nitong nakaraang eleksyon, itong nakaraan lang, talo pa rin. So kasama yan sa mga kilalang personalidad sa social media ang hindi nakakaroon ng swerte pa sa eleksyon. Huwag kasing pilitin kung hindi para sa inyo yan. Sa totoo lang, ang paglilingkod naman sa bayan, hindi naman kailangan ikaw ay magpunta sa gobyerno or magpahalal ka, sumali ka sa eleksyon. Although karapatan ninyo yan, wala naman nagbabawal. Kaya lang kung 2 beses na walang panalo, pangatlo wala pa rin, ibig sabihin hindi para sa inyo yan. Di ba? So, marami-rami palang artista ang hindi nakabalik at hindi nanalo sa mga pwesto na hinahangad nila from local to national. Ibig sabihin, excuse me po, ang taong bayan gising na. Ayaw nang magpubudol, ayaw nang maging biktima ng gimikan, propaganda, sayawan, kantahan, personalities, pera-pera, ala na. Hindi na humobra yan. At ako naniniwalang sa darating pang mga eleksyon, lalong maraming personality sa show business na ang tingin ng iba ay walang kakayanan, hindi iboboto. Pero marami rin sa mga taga-showbiz ang mayroong kakayanan at nananalo. Di ba? Kita mo yung Governor Fernando. Tama ba? Yan sa Bulacan, nanalo ulit. Yung Dan Fernandez na congressman sa Laguna, natalo naman, artista rin yan. So yan po, maraming lugar, maraming kung saan. Dahil nga po ang mga botante, gising na, marunong na. Ayaw na niya ng puro gimmick lang. Please like and share, subscribe, follow.